Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Ang ating aralin sa Araling Panlipunan ay tungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na masusuri ang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. Payak ang kapaligiran ng Pilipinas na naging tahanan ng mga unang Pilipino. Ibang-iba ito sa ating kapaligiran ngayon. Ang mga unang Pilipino ay naliligiran ng mayamang kakahuyan at halaman ang nagbibigay sa kanilang kapasyahan ang paggamit ng mga ito. Ngunit hindi nila agad nalaman ang kahalagahan ng mga ito sa kanilang buhay. Sa araling ito ay malalaman at mauunawaan mo ang iba't ibang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Gayun din ay sabay-sabay nating tuklasin kung paano sila namuhay sa panahong ito. Isang malaking kayamanan ng ating bansa ang balikan natin ang kasaysayan kung paano namuhay ang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga dayuhan o tinatawag na pre-colonial. Mayaman sila sa kultura at ito ay napatunayan sa kanilang uri ng pamumuhay. Tinatawag ang mga yugtong ito ng kasaysayan bilang panahon ng bato, na nahahati sa panahong Paleolitiko o lumang bato at panahong Neolitiko o bagong bato at panahon ng metal. Ito ang iba't ibang yugto ng panahon ng mga sinaunang Pilipino. Ibinatay ang katawagan ng panahong pre-colonial sa mga uri ng gamit na natuklasan ng mga tao. Pag-aralan natin ang panahon ng bato. Noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Filipino tulad ng masasalamin mula sa natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan. Ang unang panahon ng bato ay ang panahon ng Paleolitiko o panahon ng lumang bato, 500,000 hanggang 6,000 BCE. Tinatayang nabuhay ang mga taong tabon. Nanirahan sila sa mga yungib at gumamit ng mga tinapyas na batong magaspang bilang kasangkapan. Nabuhay sila sa pangangaso at pangangalap ng pagkain. Napatunayan ng mga antropologo na higit na mas mahusay mangaso ang mga sinaunang tao. Ang pangalawa namang panahon ng bato ay ang panahon ng Neolitiko o panahon ng bagong bato, 6,000 hanggang 500 BCE. Nagsimulang paunlarin ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang pangangailangan at hamon sa kapaligiran noong panahong ito. Dahil sa kakulangan ng pagkain sa kanilang paligid, nilisan ng mga sinaunang tao ang yungib at hinasa at pinakinis nila ang dating magaspang ng mga kasangkapang bato. Nagsimula silang manirahan sa tabi ng mga dagat at ilog. Nagsimula na silang magsaka at mag-alaga ng hayop. Gumamit sila ng irigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Ang
nagkakaroon ng tiyak na mapagkukunan ng pagkain ng mga sinaunang tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka, ang dahilan ng pagiging sedentaryo o permanente ng kanilang paninirahan. Natuto ring gumawa ng mga banga at palayok ang mga sinaunang Pilipino sa panahong ito. Ginamit nila itong imbakan ng mga sobrang pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao. Dahil sa pag-usbong ng kanilang uri ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino, nagkaroon sila ng espesyalisasyon sa paggawa tulad ng pagsasaka, pangingisda at pangangaso, gayon din ang paghahabi, paggawa ng bangka at pagpapalayok. Ang sumunod naman na panahon ay ang panahon ng metal. Sa pagdaan ng panahon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Nahahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Samantala, pinaniniwalaan ng mga antropologo na ang mga bronze ay buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakikipagkalakalan sa mga sinaunang Pilipino. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling o ang ilang yari sa jade. Noong maunlad na panahon ng metal, higit na napahusay ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang mga kasangkapang metal. Patunay rito ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, gulok at iba pang sandata sa Kalanay, Masbate at Novaliches, Quezon City. Naganap sa panahon ng metal ang pagsisimula ng paghahabi sa pamamagitan ng backloom, tulad ng ginawa ng mga pangkat sa Bontoc, Ifugao at ilang bahagi ng Mindanao. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Ilarawan ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Sa unang larawan, ang mga sinaunang Pilipino ay natutong makipagkalakalan at makipagpalitan ng produkto sa mga taga-kabilang ibayo. Natutuhan nilang makisalimuha sa ibang tao at magbenta ng kanilang produkto. Dahil dito ay naging payak ang kanilang pamumuhay. Sa larawang ito, ang mga sinaunang Pilipino ay nakatira sa kuweba na nagsilbing tahanan nila. Natuto silang gumawa ng apoy na naging paraan nila upang makapagluto ng pagkaing karne at iba pa. Naging liwanag rin nila ang apoy sa tuwing sasapit ang gabi. Sa larawang ito naman, di naglaon ay natuto rin ang mga sinaunang Pilipino na magsaka at magtanim ng palay at gulay upang maging kanilang pagkain sa araw-araw. Naging katulong nila ang alagang kalabaw sa pagsasaka sa pamamagitan ng pag-aararo ng lupa. Sa larawang ito naman, natutunan rin ng mga sinaunang Pilipino ang paggawa ng kasangkapan na tinatawag na banga o palayok gamit ang putik. Ito ay ginawa nilang imbakan ng pagkain at lagayan ng inumin. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Alam mo ba na ang mga unang Pilipino ay sa kuweba naninirahan? Sa iyong palagay, ano-anong mga kasangkapan ang ginagamit nila sa pang-araw-araw nilang buhay maging sa kanilang hanap buhay? Iguhit ito sa iyong kwaderno. Ang mga sinaunang Pilipino ay gumamit ng mga bato. Ito ay pinatulis nila upang maging kasangkapan para sa kanilang pagluluto. Gumawa rin sila ng mga sibat para sa pangangaso. Sa paggawa naman ng apoy ay natutunan nila ito sa pamamagitan ng pagkiskis ng bato upang umapoy. Gumawa rin sila ng palayok at banga para maging sisidlan ng pagkain at tubig. Nakagawa rin sila ng bangka sa pamamagitan ng puno. Ang mga ito ay naging kasangkapan nila na ginagamit sa araw-araw sa kanilang hanap buhay. Napatunayan ng mga antropologo na ang mga unang Pilipino ay nanirahan sa mga kapatagan at lambak na malapit sa mga ilog, dagat, lawa at look. Ang iba ay nanirahan sa mga burol at bundok
upang makakuha ng pagkain at kagamitan na kailangan nila sa araw-araw. Para sa pagsasanay bilang 3, magtala ng mga naging gawain ng mga unang Pilipino sa kwaderno. Ang mga naging gawain ng mga unang Pilipino ay pangangaso, pangangalap ng makakain, pag-aalaga ng mga hayop, paggawa ng kasangkapan, pagsasaka at pagtatanim, pakikipagkalakalan, pangingisda, pagkakaingin, pangangahoy, paglalabas sa ilog, pagtotroso, at paghahabi ng tela. Para naman sa pagsasanay bilang 4, tukuyin ang mga kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino, mga pamamaraan at kagamitan at ang mga produktong gawa sa partikular na kabuhayan. Halimbawa, kabuhayan, pagsasaka, pamamaraan o teknolohiya o kagamitan, pag-aararo katulong ang kalabaw at paggamit ng irigasyon, produkto o gawang yari, palay, gulay, prutas, tubo, mais at kopra. Sumunod na halimbawa ay pangingisda, pamamaraan, bangka, lambat, sibat at pamingwit. Produkto, isda, halamang dagat, perlas at kabibe. Pangatlo, pangangaso, pamamaraan, sibat, pana, palaso, bitag at patibong. Produkto, karne para sa pagkain at balat ng hayop para sa kasuotan. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 5. Para sa letter A, bago pa matapos ang panahon ng bagong bato nang magsimulang magsaka ang mga sinaunang Pilipino, ilarawan mo ang 2 paraan ng pagsasaka ng mga Filipino. Ang sagot ko ay ang 2 paraan ng pagsasaka ng mga sinaunang Pilipino ay ang pagkakaingin at ang pagsasaka sa pamamagitan ng pagbubungkal ng lupa upang makapagtanim ng palay, gulay, tubo at mais. Gumamit rin sila ng irigasyon o patubig upang mapadali ang kanilang pagtatanim. Dahil dito ay naging permanente ang paninirahan ng mga tao. Para naman sa letter B, gumawa ng isang maiksing sanaysay tungkol sa mga paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ilagay ang inyong sagot sa kwaderno. Ang mga sinaunang Pilipino ay napapaligiran ng mayamang kapaligiran, sagana sa mga puno, hayop at katubigan noon. Kaya naman naging paraan ito upang matuklasan nila ang tamang pamumuhay. Natutunan nilang gumawa ng apoy upang magamit sa pagluluto ng pagkain. Nakalikha sila ng mga kasangkapan na yari sa bato at putik. Natutunan rin nilang mangisda at magtanim. Unti-unti rin nilang natutunan ang pangangalakal, maging ang pagtotroso at pagmimina. Habang tumatakbo ang panahon ay nagkakaroon ng mga bagong kaalaman ang mga sinaunang Pilipino. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 6. Batay sa inyong mga natutuhan sa araling ito, puna ng mga pahayag na nasa ibaba. Narito ang aking pahayag. Ngayong araw na ito, nakadama ako ng paghanga sa mga sinaunang Pilipino. Sila ay nakalikha ng mga kasangkapan na nakikita lamang nila sa kapaligiran. Natutunan nila ang iba't ibang paraan ng pamumuhay sa iba't ibang panahon. Marami silang nadiskubre sa paraan ng paghahanap buhay. At tunay namang nakakamangha ang mga kagamitang ginawa nila noon na natagpuan sa ating panahon ngayon. Tunay nga na sila ay magaling rin sa sining. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 7. Iguhit ang mga bagay na ginamit ng mga unang Pilipino sa kanilang pamumuhay ayon sa pagbabago ng teknolohiya at sa tapat nito, iguhit ang katumbas nito sa kasalukuyang pamumuhay. Ang mga kagamitan noong unang panahon ay ang mga kasangkapang ito na gawa sa bato. Sa panahon natin ngayon, ang matutulis na bagay noon
na gawa sa bato ay binago. Ito ngayon ay gawa na sa metal. At pinaganda ang mga itsura. Nilagyan ito ng magandang hawakan. Tinatawag itong kutsilyo. Ganon din ang mga itak noon na pamutol ng kahoy. Ito ay mas pinahaba at yari sa metal. Nilagyan rin ito ng hawakan. Ganon din ang mga lutuan na gawa sa palayok noon. Sa panahon natin ngayon, ito ay yari sa stainless. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 8, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang katanungan, paano natugunan ng mga unang Pilipino ang kanilang pangangailangan sa araw-araw? Ang sagot ay, natugunan ng mga unang Pilipino ang kanilang pangangailangan sa araw-araw sa pamamagitan ng mga likas na yaman. Pangalawa, ano-anong mahalagang bahagi ang ginampanan ng bawat pangkat sa sinaunang lipunang Filipino? Ang sagot ay, ang bawat pangkat ng mga sinaunang Filipino ay may mga bahaging ginampanan. Mula sa panahon ng bato ay nakagawa sila ng mga kasangkapan hanggang umunlad ito at natutunan nilang gawing metal ang kasangkapan sa panahon ng metal. Pangatlo, paano nabibigyan ng pagkakataon ang mga taong nasa mababang pangkat na maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay? Ang sagot ay, noong unang panahon ay pantay-pantay pa lamang ang pamumuhay ng mga tao. Bawat pangkat ng tao ay nagkaroon ng pagkakataon na makalikha at madiskubre ang mga paraan upang mabuhay, hanggang sa ang bawat pangkat ay umangat ang pamumuhay. Tandaan, payak ang kapaligiran ng Pilipinas na naging tahanan ng mga unang Pilipino. Ibang-iba ito sa ating kapaligiran ngayon. Ang mga unang Pilipino ay naliligiran ng mayamang kakahuyan at halamanang nagbibigay sa kanilang kapasyahan ang paggamit ng mga ito. Ngunit hindi nila agad nalaman ang kahalagahan ng mga ito sa kanilang buhay. Mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!